So hi guys, for today's vlog, sasagutin ko yung mga most frequently asked questions sa akin ng mga followers ko, lalong-lalo na doon sa mga nagme-message sa akin sa page ko. So ngayon ko lang siya mapapansin, ngayon ko lang siya sasagutin at gagawa ng vlog. Pero bago yan guys, kung ikaw ay hindi pa nakapag-follow sa akin, i-follow mo na ako para updated ka sa mga latest upload ko. So guys, yung unang tanong sa akin ng followers ko is kung ilang taon na ba daw ako. So guys, ako po ay kaka-30 lang last year November. So 30 years old po ako. And then yung mga tanong din ng iba is kung taga saan ba daw talaga ako. So I am from Mindanao sa Cotabato. And then nagtatanong din sila kung Muslim ba daw ako. Yan talaga kadalasan yung ina-expect ng mga tao sa akin kapag tatanong sila sa akin kung taga saan ako. Tapos kapag sinagot ko sila sa Mindanao, sa Cotabato, talagang yung kasunod na tanong nila sa akin, Muslim ka? Ganun. So hindi po ako Muslim, Christian po ako. Hindi naman po lahat ng mga nakatira sa Cotabato ay puro Muslim. Halo-halo po doon, may mga Christian din po doon. Hindi po lahat Muslim. And yung tanong din po sa akin is kung may anak daw po ako. Yes, meron na po. So yung tanong din sa akin guys is kung totoo ba daw yung mga content ko before. Sa mga baguhan pa lang dito sa aking YouTube channel, sa mga bagong nakakakilala pa lang sa akin, nag-start ako mag-vlog 2019. Nasa Saudi Arabia ako that time. And yung napili kong content is about pang-couple talaga. Kasi hindi ko naman in-expect na pwede pala siya sa YouTube. Kasi gumaya lang din ako sa mga ibang vlogger na naunang nag-content sa akin. Kumuha lang din ako ng mga ideya sa kanila bago ako mag-content. So ayun guys, 2019 pala nagko-content na ako. And yung mga yung mga tanong niyo sa akin kung totoo ba siya. Alam niyo naman na kapag vlogger ka, syempre kailangan mong gumawa ng mga content para may i-upload ka, para may sasahurin ka. Kasi kapag marami kang upload, syempre malaki din yung chance na malaki din yung sasahurin mo. So ako, kailangan kong gumawa ng i-content ko. Kahit hindi siya totoo, kailangan namin gumawa-gawa. Kahit sinong mga vlogger pa yan guys, kahit mga same na content sa akin, ganun yung ginagawa nila. Gumagawa kami ng mga topic para may pang-upload kami sa aming YouTube channel. Ganun lang po yung ginagawa namin. Hindi po lahat guys totoo. Kumbaga, lang din namin, yung mga naoobserbahan lang din namin sa paligid namin, yun yung tinatopic namin. At may nagtanong din guys na hindi ba daw ako nahihiya sa content ko. Unang-una guys, sa totoo lang, nakakahiya naman talaga yung ganung mga content. Pero, syempre, kilala ko naman yung sarili ko. Kilala naman ni God yung pagkatao ko. Alam naman ni God na talagang ginawa ko lang yung mga content na yan para lang may pang-upload ako. Syempre, para may sasahurin, magkapera. So, para sa akin, alam ko na mahuhusgahan ako ng ibang tao, masasabihan ng pokpok, ganyan-ganyan. Okay lang, wala namang problema. Kasi, kilala ko naman yung sarili ko. Kilala naman ako ng mga taong malapit sa akin. Kaya, walang problema sa akin. Sanay na ako na i-bash ako or sabihan ng mga ganong salita. Okay lang sa akin. Kasi, alam ko naman na may mistake ako. Alam ko naman yun. Pero, nagkakasala din kayo sa mga ginagawa nyo na nanghuhusga kayo agad-agad base lang sa mga nakikita nyo dito sa social media. Gusto ko lang ipaalam sa inyo guys na hindi po lahat ng nakikita nyo ng mga vlogger na ganito yung content, ibig sabihin ganun na din siya. Hindi ko nila lahat May mga nagko-content din po kasi na yung mga nila is yung tumutulong, pero hindi ibig sabihin nun guys is ganun na talaga siya without camera sa totoong buhay. Hindi nyo yan masasabi guys, kasi pwedeng for content lang din yun, kasi doon siya nagkakaroon ng maraming views 'di ba? Kaya kahit anong palabas man yung makikita niyo sa social media guys, huwag niyo basta-basta paniniwalaan. Huwag kayo basta-basta humusga ng mga vlogger kasi hindi niyo sila totally kilala personally. And then yung next na tanong sa akin guys is kung may asawa na ba daw ako. Meron akong jowa guys, and hindi pa kami kasal. So hindi ko pa siya asawa. Ano bang tawag doon? Jowa pa lang, ganun. And then yung next na tanong sa akin guys is kung ilang taon ba daw ako na birhinan. So
ako ng 14 years old po ako guys, kasi nagkaroon ako ng girlfriend, 13 years old ako, vacation yan magsa second year high school ako nung time na yun. So ayun, may nangyari sa amin, 14 years old na ako, at doon nawala yung syempre yung iniingatan ng isang babae. And syempre hindi naman natin maano guys, kasi mahal ko naman yung tao, yung jowa ko nung time na yun. Wala naman akong pinagsisisihan. So ganun, 14 years old po ako. And then yung next na tanong sa akin is kung paano daw ba umungol yung mga berhen. So guys, yung mga berhen kasi guys is syempre first time pa lang nila, hindi yan sila masyadong naungol kasi mga mahiyain pa yan. Pwede na lang siguro kapag nakailang beses na silang nabembang, ganun. Pero pag mga first time pa lang kasi, hindi yan sila masyadong maingay. Tahimik lang yan sila. Kasi gaya ko nung una, hindi ako naungol kasi nahihiya ako. Pero depende pa rin siguro sa babae. Baka may mga babae din naman siguro na kapag kahit una pa lang nila na mabembang nauungol na sila. Depende siguro sa nila, sa lalaki na nakabembang sa kanila. Siguro kapag magaling siguro yung lalaki, as in, siguro baka maungol sila. Hindi ko lang alam. Kasi ako, tahimik lang ako kasi mahiyain ako. Yung ginagawa ko lang is yun lang, mapapakagat labi na lang ako. Ganun lang, pero walang ungol, walang ganun. And then yung last na tanong sa akin guys is gaano ba daw ako kabogli. So okay. Guys, ako kasi yung klase ng babae na mabugli lang pagdating sa karelasyon ko. Hindi ako nakakaramdam ng bogli sa mga kung sino-sinong lalaki lang. Hindi. Aaminin ko sa sarili ko na mabogli talaga ako, pero sa taong mahal ko lang. Ganon. May iba kasi na kahit hindi nila karelasyon, basta gwapo yung lalaki, attractive, para sa kanila parang nakakaramdam na agad sila ng bogli. Pero ako guys, nakakaramdam na ako ng ganyan sa taong mahal ko. Talagang sobrang mabogli ako, basta taong mahal ko lang. Kasi iba yung feeling kapag mabogli ka sa taong mahal mo. Iba yung feeling guys. So yun lang guys, ang mga tanong na mostly talaga na tinatanong sa akin, and ayan, nasagot ko na. And sana nagustuhan niyo yung topic natin ngayon, and sana nakapag-subscribe ka para ma-update ka sa mga latest vlog ko. Thank you guys for watching.